Ang bansang Russia, isang lupain ng mga kamangha-manghang kontradiksyon, kung saan ang mga kumikinang na palasyo at mga engranding katedral ay nakatayo sa tabi ng madidilim na sulok ng lipunan. Sa ilalim ng marangyang kasaysayan, ang bansa ay humaharap sa isang nakakaalarmang realidad, ang paglaganap ng mga krimen laban sa kababaihan, madalas na dulot ng karahasan sa tahanan, hindi balansing kapangyarihan, at mga walang kontrol na galaw ng mga taong iniisip na sila ay hindi matitinag. Sa St. Petersburg, isang lungsod na matagal nang naging sentro ng intelektual at kultural ng bansa, ang mga trahedyang ito ay hindi lamang nagaganap sa mga magugulong lugar, kundi pati na rin sa mga pinakapinagpipitaganang institusyon. Sa sentro ng nakapangingilabot na kwento natin ngayong araw ay ang St. Petersburg State University. Isang akademikong unibersidad na may mayamang kasaysayan na humubog ng ilan sa mga sikat na personalidad sa mundo. Ngunit sa likod ng mga matatayog na pader nito, isang propesor at ang kanyang estudyante ang nasangkot sa isang relasyon na nauwi sa obsesyon, karahasan at pagpatay. Ang krimeng ito ay naglantad sa pinakamadilim na bahagi ng katotohanan na nangyayari sa bansa, ang talamak na pang-aabuso at pagpatay sa mga kababaihan. Welcome to Pinoy Crime Journal. Dito sa ating channel, susuriin natin ang mga totoong kwentong krimen na gumimbal sa iba't ibang bahagi ng mundo. Mula sa mga headline-grabbing cases hanggang sa mga hindi pa nare-resolbang krimen, hihimayin natin ang bawat detalye, bawat saksi, at bawat ebidensya. Samahan ninyo akong alamin ang katotohanan sa likod ng mga krimen na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang kahit isang episode. Simulan na natin ang paglalakbay sa mundo ng krimen. Ito ang Pinoy Crime Journal. Si Anastasia Yaschenko, 24 na taong gulang, ay hindi lamang isang napakagandang babae, ngunit ito ay isang matalinong estudyante na may naghihintay na magandang kinabukasan. Inilarawan siya ng kanyang mga kapamilya at kaibigan bilang tahimik ngunit napakalambing. Lumipat siya sa St. Petersburg mula sa rehiyon ng Krasnodar sa timog ng bansang Russia upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Isa siyang postgraduate student noong taong 2019 bago nangyari ang trahedya. Ang kanyang ina na si Galina ay isang police lieutenant colonel at ang kanyang amang si Oleg Yaschenko ay isang PE teacher sa isang eskwelahan sa kanilang lugar. May kapatid siyang lalaki na dating naglaro bilang goalkeeper para sa pambansang junior football team. Naging maayos ang pag-aaral ni Anastasia sa universidad hanggang sa makilala niya si Oleg Sokolov, ang kanyang French history teacher. Si Oleg Sokolov, 63 taong gulang, ay ipinanganak noong July 9, 1956, sa Leningrad sa kanyang mga magulang na sina Valery and Lyudmila Sokolov. Si Oleg ay isang respetadong historian hindi lamang sa bansang Russia, ngunit pati na rin sa bansang France. Bihasa siya sa French history, lalo na ang tungkol sa Napoleonic era. Nakapagturo rin siya sa prestihiyosong Sorbonne University sa France at sumulat ng ilang mga aklat tungkol kay Napoleon Bonaparte. Bilang pagkilala sa kanyang mga ambag sa kasaysayan ng France, ginawaran siya ng Legion of Honor, isa sa pinakamataas na karangalan ng bansang France. Ang kanyang kadalubhasaan sa kasaysayan ni Bonaparte ay nagbunsod sa kanya upang makibahagi sa mga reenactment ng Napoleonic Wars kung saan ginagampanan niya mismo ang pamosong si Bonaparte. Siya ang nag-oorganisa ng mga costume balls, picnic, at muling binuhay ang mga labanan sa panahon ng Napoleonic era. Ayon sa mga ibang nakakakilala sa kanya, na ang kanyang paghanga sa sikat na French general ay higit pa sa isang professional na paraan, ngunit ito ay halos umabot na sa obsesyon. Kung gaano kamakulay ang buhay profesional ni Oleg, ay nabalot naman ng kadiliman ang kanyang personal na buhay. Siya ay nakapag-asawa ng ilang beses at may 2 anak na minor de edad mula sa kanyang pinakahuling kasal, na legal na natapos noong 2018. Mayroon din siyang 2 anak na babae na pawang nasa hustong edad na, mula sa mga naunang kasal. Ang kanyang mga relasyon ay kilala sa pagiging magulo at mapangkontrol, at ang kanyang koneksyon kay Anastasia ay napatunayan na hindi naiiba.
Nagsimula ang relasyon ni Oleg at Anastasia sa unibersidad kung saan nagtuturo si Oleg at nag-aaral si Anastasia. Nag-enroll si Anastasia sa isang French class kung saan si Oleg ang kanyang professor. Sa unang pagkikita pa lamang, lubos na hinangaan ng dalaga ang kanyang professor dahil sa angking galing nito sa French history. Katulad ni Oleg, mahilig din sa French history si Anastasia. Dahil dito, mabilis silang nagkaroon ng koneksyon na humantong pa sa paggawa nila ng ilang akademikong proyekto. At naging co-author pa sila ng ilang pag-aaral. Hindi nagtagal, inimbitahan naman ni Oleg si Anastasia sa kanyang mga ginagawang Napoleonic Wars reenactment. Pareho rin silang naging aktibo sa naturang reenactments kung saan madalas nilang suot ang mga kasuotang may kaugnayan sa panahon ni Napoleon Bonaparte. Kung si Oleg ang gumaganap kay Napoleon, si Anastasia naman ang gumaganap na si Josephine ang may bahay ng French general. Ang kanilang relasyon na nagsimula noong January 2015 ay naging isang bukas na lihim sa loob ng campus. Bagamat si Oleg ay 40 taong matanda kay Anastasia, hindi ito naging hadlang sa kanilang pag-iibigan na kalaunan ay naging isang seryosong relasyon. Nagdesisyon si Anastasia na lumipat kasama si Oleg sa isang luxury apartment malapit sa Moika River sa St. Petersburg, at dito nagsimula ang maseryoso nilang ugnayan. Alam ni Galina, ang ina ni Anastasia, ang relasyon nito sa kanyang professor. Tutol man siya sa ginawang pag-ahlis ng anak sa school dormitory nito, ay wala na siyang nagawa. Kinausap pa niya ang anak tungkol sa paglipat nito, ngunit sa huli ay sinunod pa rin nito ang kanyang kagustuhan na makasama ang kasintahan. Ang relasyon ng dalawa, bagamat puno ng intelekwal na koneksyon at magkaparehong interest, ay nagkaroon ng mga problema na kalaunan ay humantong sa isang madugong trahedya. Sa kuha ng isang CCTV footage sa may Moika Embankment sa St. Petersburg, isang figura ang lumitaw na nakasuot ng makapal na coat, ang may dalang tila mga plastic bags. Isa-isa niya itong inihagi sa malamig na tubig sa ibaba, bawat pagbagsak ay pumapailan lang na tunog sa katahimikan. Makikita rin na may pagkakataon na pasuray-suray itong naglalakad. At pagkatapos maitapon ang mga bagay ay tumawid na ito. Ang nasabing footage ay kuha bandang 4:00 ng madaling araw noong November 9, 2019. Makalipas ang halos isang oras, natagpuan ang parehong lalaki na nagpupumigla sa napakalamig na tubig ng Moika River. Aksidente itong nahulog habang nakakapit ng mahigpit sa isang backpack. Siya ay mukhang litong-lito at malinaw na nakainom. Agad naman na inalerto ang mga otoridad nang makita siya ng dumaang cab driver. Rumesponde kaagad ang mga kapulisan sa naturang lugar at nahila siya paalis sa malamig na ilog. Wala naman sanang masyadong kakaiba sa lalaki kung hindi siya ay lasing lamang. Ngunit nang tingnan nila ang loob ng kinapitan nitong backpack, ay nadiskubre nila ang nakakakilabot na mga bagay. Nakita ng mga pulis ang 2 putol na braso ng isang babae at isang stun pistol. Hindi nag-atubili ang mga otoridad na magsagawa ng agarang investigasyon. Dinala nila ang lalaki sa ospital, na walang iba kundi ang pamosong professor na si Oleg Sokolov. Habang si Oleg ay nagpapagaling ng kanyang mild hypothermia sa ospital. Hinalugog naman ng mga kapulisan ang kanyang luxury apartment. Nabigla sila sa kanilang nakita, ang bangkay ni Anastasia Yaschenko na walang ulo at walang mga paa at mga kamay ang tumambad sa kanila. Nakakita rin sila ng isang lagari na puno ng dugo at ang ulo ng biktima ay nakalagay sa isang IKEA bag. Nakita rin nila ang isang shotgun, mga kutsilyo, isang palakol at mga bala. Ang mga ibang parte ng katawan ng biktima ay na-recover sa Moika River. Sa inisyal na investigasyon ng mga pulis, ang biktima ay namatay mula sa mga tama ng bala bago siya brutal na pinagpuputol. Walang ibang itinuturong suspect kung hindi si Oleg. Sa una, itinanggi ng suspect ang pagkakasangkot sa pagpatay, ngunit sa bigat ng ebidensya laban sa kanya, sa kalaunan ay umamin siya makalipas ang 2 araw nang mangyari ang krimen. Ayon sa kanyang bersyon, na pinatay niya ang kanyang kasintahan sa bugso ng damdamin. Sa simula, iginiit niyang sinubukan siyang atakihin ng babae gamit ang kutsilyo at binaril niya ito bilang pagtatanggol sa sarili.
Sinabi niya na sa tindi ng kanyang nararamdaman ng oras na iyon ay nawala siya sa katinuan at binaril ito ng 4 beses. Nagalit umano siya dahil sa pag-insulto ni Anastasia sa kanyang mga anak mula sa naunang kasal. Binanggit pa niya na si Anastasia ay naging parang halimaw. Gayunpaman, pinabulaanan ng mga kaibigan at kamag-anak ng biktima ang kanyang mga pahayag at isiniwalat na madalas na minumura at sinasaktan ni Oleg ang babae. Ayon kay Oleg, sa tindi ng tama ng mga bala sa katawan ni Anastasia ay kaagad itong namatay. Pagkatapos, ginamit niya ang lagari upang putulin ang ulo, mga braso at mga binti ng biktima. Balak niyang itapon ang katawan bago niya kitlin ang sariling buhay nang nakasuot bilang si Napoleon. Ang mga dokumento mula sa paglilitis ay naglantad na binaril ni Oleg si Anastasia ng 1 beses, ngunit nang magpakita ito ng senyales ng buhay ay sinubukan niya itong sakalin. Gayunpaman, patuloy pa rin siyang nagpapakita ng palatandaan ng buhay, kaya't binaril niya ang biktima ng ilang beses. Sinabi ng judge na 4 beses na binaril ang biktima at tumagos ang bala sa kanang mata ng biktima na siyang ikinamatay nito. Pagkatapos na nangyari ay itinago niya ang bangkay sa ilalim ng kama ng isang kwarto sa kanyang apartment at siniguradong nakalak ito. Nang araw na iyon, nagdiwang si Oleg kasama ang mga kaibigan sa kanyang apartment at uminom ang mga ito ng konyak. Walang kaalam-alam ang kanyang mga bisita sa kanyang krimeng ginawa. Nagmatapos ang party, lasing na nagtungo si Oleg sa kwarto kung saan iniwan ang bangkay. Dito na niya sinimulang pugutan ng ulo at pinagputol-putol ang bangkay sa kanyang banyo. Lumabas na ang tunay na dahilan ng kanilang pag-aaway ay pinaghinalaan ni Oleg si Anastasia na nagtataksil sa kanya. At naging marahas siya nang sinabi ng dalaga na balak nitong pumunta sa birthday party ng isang kaibigan. Makalipas ang 1 araw matapos ang kanyang pagpatay sa biktima ay dito na nga niya naisipang itapon ang mga bahagi ng katawan nito sa Moica River. Pinatotohanan naman ang nangyari sa biktima sa resultang ginawa ng forensic experts. Isinailalim din siya sa psychiatric test at ibinunyag na wala siyang problema sa pag-iisip ng araw na ginawa niya ang krimen. Sa paglilitis sa korte, ipinahayag ng kapatid ni Anastasia na tumawag ito sa kanya noong November 8. Si Anastasia ay umiiyak habang ikinuwento ang isang matinding pagtatalo kay Oleg dahil umano sa pagsiselos nito. Nais nang makipaghiwalay ni Anastasia at plano niyang magpalipas ng gabi sa isang student hostel. Bandang 1:49 ng madaling araw ay tumawag muli ang dalaga at sinabihan ang kapatid na nagkaayos na sila ni Oleg. Ito ang huling beses na pag-uusap nilang magkapatid. Nalaman na lamang ng kanilang pamilya ang nangyari mula sa mga kamag-anak na tumawag at nagtanong kung totoong patay na si Anastasia matapos kumalat ang balita sa internet. Wala na talagang kawala si Oleg at napilitang aminin ang lahat ng nangyari. Sa buong panahon ng paglilitis, maraming tao ang lumabas upang ibahagi ang kanilang mga karanasan kay Oleg Sokolov. Isang estudyante ang naglarawan sa dating professor bilang kakaiba ang ugali at minsan ay walang kontrol sa kanyang emosyon. Ipinaliwanag naman ng abogado ng biktimang si Anastasia na ang professor ay mailayuning puntiryahin ang mga kabataang babaeng may brunette na kulay ng buhok na umano'y may pagkakahawig sa asawa ni Napoleon na si Josephine. Nagbibigay si Oleg ng partikular na atensyon sa kanila at sinusubukang makipagrelasyon. Nangyari ito sa ilang kabataang babae na nag-aaral sa ilalim niya. Sinasabi nila na madali para kay Oleg ang maging kaakit-akit. Matikas, magara ang pananamit, at napakahirap na alisin ang tingin sa kanya, talagang agaw atensyon siya habang nagsasalita sa harap ng maraming tao. Pinag-uusapan niya ang kanyang trabaho bilang isang military historian ng France nang may labis na pananabik na parang ito ay isang buong palabas. Kung magustuhan niya ang isang babae, iniimbitahan ni Oleg ang mga ito na sumali sa mga pagpupulong ng mga historians at sumali sa mga pagsasagawa ng historical reenactment. Isang babae na nagngangalang Daria ang naglahad kung paano minsang inimbita siya ni Oleg sa isang picnic kasama ang ibang mga lalaki na kasamahan niya sa historical reenactment. Habang sila ay nakasakay sa mga kabayo, bigla na lamang itong lumapit at sinubukang halikan siya,
ng may pagka-agresibo. Matapos ang insidenteng ito, nawala ang kanyang tiwala kay Oleg bilang professor. Bukod pa rito, isang kaso ng pananakit ang isinampa laban kay Oleg noong 2008 ng kanyang dating kasintahan na si Ekaterina Ivanova. Sinabi ni Ekaterina kay Oleg na makikipaghiwalay na siya matapos niyang malaman na ito ay may asawa. Nang magkita sila upang kunin ang kanyang mga gamit, si Oleg ay lubos na kalmado. Ngunit bigla niyang itinali ang mga kamay ni Ekaterina, itinali siya sa isang upuan, at sinimulang bungbugin, binantaang mas lalong sasaktan gamit ang mainit na plancha. Dagdag pa niya na mabilis na napansin ni Oleg ang kanyang mga kahinaan. Nang sila ay magkasama, ipinilit ni Oleg ang kanyang mga kagustuhan, kinontrol ang kanyang mga aksyon, at nilimitahan ang kanyang pakikisalamuha. Pinilit ni Oleg sina Ekaterina at Anastasia na magbihis ayon sa gusto niya, kumbinsihin silang huwag makipag-usap sa mga kaibigan at iwanan ang kanilang mga dating libangan. Si Ekaterina ay naglakbay pa mula sa ibang bansa dahil naniniwala siyang ang kanyang kwento ay kahalintulad ng kaso ni Anastasia. Sa parehong mga kaso, ang mga plano ng mga babae na iwan si Oleg ay nagresulta sa pagsabog ng kanyang galit. Binugbog ni Oleg si Ekaterina at sinubukang sakalin, tinawag din niyang halimaw ang babae gaya ng pagtawag niyang halimaw kay Anastasia matapos niya itong patayin. Malaki ang pagsisisi ni Ekaterina dahil hindi itinuloy ang kasong kriminal laban kay Oleg. Kung maayos sanang naaksyonan ng mga otoridad ang kasong ito ni Ekaterina, malaki ang posibilidad na naiwasan ang pagpatay kay Anastasia. Sinasabi ni Ekaterina na nagkamali siya ng malaki sa pananatiling tahimik 11 taon na ang nakalipas. Noong December 2020, napatunayang nagkasala si Oleg Sokolov sa pagpatay kay Anastasia Yashchenko at sa ilegal na pag-aari ng mga baril. Hinatulan siya ng 12 taon at 6 na buwang pagkakabilanggo sa isang maximum security penal colony. Noong September 2021, tinanggihan ng St. Petersburg City Court ang kahilingan ni Oleg para bawasan ang kanyang sentensya. Ang kaso ni Anastasia Yashchenko ay nagpapakita ng ilang mahalagang aral na dapat isaalang-alang. Ipinapakita nito ang panganib ng pagiging bulag sa mapanirang relasyon. Si Anastasia, sa kabila ng mga payo mula sa kanyang pamilya at mga kaibigan, ay nanatili kay Oleg na kalaunan ay naging sanhi ng kanyang trahedya. Ang kaso ay nagsisilbing babala sa mga otoridad na huwag baliwalain ang mga ulat ng pang-aabuso, tulad ng nangyari sa dating kasintahan ni Oleg na si Ekaterina Ivanova. Kung nabigyan sana ng sapat na atensyon ang kanyang reklamo, malaki ang posibilidad na naiwasan ang karumaldumal na krimen laban kay Anastasia. Binigyang diin din sa kasong ito ang kahalagahan ng hustisya at ang pananagutan ng bawat isa sa kanilang mga kilos. Ang hatol na ipinataw kay Oleg bagamat ay napakaiksi, ay nagpapatibay na walang sinuman, gaano man kataas ang kanilang posisyon sa lipunan, ang dapat makaligtas sa pananagutan sa batas kapag sila ay gumawa ng krimen. At ang panghuli, dapat gumawa ng mas istriktong batas ang gobyerno upang maproteksyonan ang karapatan at buhay ng mga kababaihang biktima ng domestic violence. Maraming salamat sa inyong panonood dito sa Pinoy Crime Journal. Kung nagustuhan ninyo ang episode na ito, huwag kalimutang magbigay ng komento at i-share sa inyong mga kaibigan. Tandaan, mag-ingat at manatiling mapagmatsyag. Muli, ito ang Pinoy Crime Journal. Hanggang sa susunod na episode, paalam at magandang araw sa ating mga taga-subaybay.